Sa pagdinig ng Senado laban sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte maging kay Apollo Quiboloy. Takin mo dahil sa mga statement nitong kupal na batang to, dahil sa mga statement nito, nakakulong ngayon si Pastor Apollo Quiboloy. May namatay na 3 tao. Merong pagsugod dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Tumira pa ng 16 days. 2 beses inatake. Ang daming mga nawalang gamit, nawarak, naransak, naabuso ang karapatang pantao dahil sa kasinungalingan nito. Now, Risa Ontiveros, totoo bang sinungaling to o hindi? According dito sa report na to, pinasisinungalingan mo lahat na sinasabi niya at sinasabi mong itong batang ito ay sinungaling. O kung sinungaling tong batang to, dapat lahat ng kanyang mga testimonya dyan sa Senado i-strike out na natin. Or gawin natin, i-disqualify na natin. O anong kwenta ng ng Senate inquiry mo? Eh di wala, basura yan. So nakakulong si Pastor Apollo Quiboloy ngayon dahil sa basura mo. Hayop na yan. O diretso. DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Ayun, magandang hapon. Magandang hapon. Mga kababayan, ito na naman ang inyong pabili na kapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Kamusta ang mga buhay-buhay? Hoy, kamusta ang buhay-buhay mga banateros worldwide? Ito na naman po ang inyong Boss D. Another day, another uratan session. At tayo ay magbibigay na naman ng sakit ng ulo, katawan, balon-balon sa balon-balunan, kasukasuan, alak-alakan, puso, isip, at kaluluwa. Ang lahat ng mga switik, mga buwisit sa gobyerno, mga patay gutom sa kapangyarihan, mga patay gutom sa pera ng bayan, lahat ng mga satanas, Judas, Barabas, lahat po ng mga kawatan, mandurukot, mandarambong, mga adik, mambubudol, lahat po ng mga kawatan sa gobyerno, lahat po ng mga manguumit, magnanakaw, lahat po ng mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan, mga pasahod ng Pilipino na wala namang mga silbi sa bayan. Ayan, kamusta naman po ang inyong mga araw mga bossing? At tayo magre-react na naman sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay sa bayang Pilipinas. Pasensya na. Pasensya na, hindi tayo nakapag-vlog ng ilang araw. Kasi medyo meron lang tayong inasikaso. Pero balik na tayo sa dati. Balik na tayo sa normal. Tayo ay nasa atin na namang studio. At tayo ay nandito na naman, syempre. Napakaganda na naman ang ating itsura. Hindi katulad pagka wala tayo sa studio natin. Parang pero ito na naman. Sinusumpong na naman mga allergy natin, ha. Allergy tayo sa mga magdanakaw at kawatan. Hoy, lahat mga kababayan natin, banateros worldwide, magandang araw sa inyo. Yung mga kababayan natin nasa Middle East at Europe, magandang hapon, umaga, tanghali, gabi. Mga nasa US, Canada and buong North America, magandang umaga, tanghali, gabi. Yung mga nasa Pilipinas naman, natulog na. Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Kamusta naman po? Ayan, i-congratulate nyo naman ako. Kasi bumalik na naman ang ating Facebook. Pero nangangako na ako, Risa Ontiveros, hindi na kita awayin para hindi nang mawala yung aking Facebook. Ay nako, hirap-hirap pala talaga nang wala kang social media. Kasi pag wala kang social media, although merong YouTube, parang mas mabilis talaga dun sa Facebook tingin-tingin ng mga issues. Tsaka pulso ng bayan, yun ang importante. Napaka-importante pala talaga social media. Kaya ako, nitong nawalan ako ng social media, parang lungkot-lungkot ng buhay ko. Talaga naman, parang sinukluban ako ng langit at lupa.
Pero buti na lang after 4 days ay ayan na nga, lumabas na ulit. So pinipigilan ko yung sarili ko na magdemonyo sa Facebook. Sabi ko, wag muna magdemonyo, wag ka muna magdemonyo, baka tanggalin na naman nila yung hayop na account mo. Kaya sabi ko, pakabait muna ako. Gawa muna ako ng mga sarili kong testimonials. Hindi naman ako mag-share. Pero sobra naman kasi si Riza Ontiveros, napaka malambot naman pala ng puso nito. Pero yun nga, saan ba tayo galing? Galing tayo ng Davao kasi ng mga nakarang araw. At talagang direct to the horse's mouth. Ang lahat ng mga chismaks na natanggap natin, meron lang tayong inatinan na napaka-importanting bagay dyan sa Davao. At nag-ikot-ikot din tayo sa Davao, Ang sarap dyan sa may coastal. Alam mo, gusto ko nang tumira sa Davao. Nagpunta ako dyan sa may coastal road. Ang dami nagja-jogging-jogging at saka ang daming mga nagjogging-joggingan. Ang dami din yung mga kontodos borloloy. May mga make-up pa nagja-jogging. Ba't nagja-jogging ka may make-up? Hindi ko maintindihan. Pero gaganda talaga at saka maliwalas talaga dyan sa may Baywalk nila. Yung coastal road nila. Ang ganda. Tapos may mga doon, may mga ihawan, barbecuehan. Dami ko kinain. Sariwa-sariwa yung mga in-order ko mga isda. Order ako ng tambakol. Ngayon na ako nakaano ng tambakol na hindi naman tambakol, yung parang sanggol na tuna. Ang sarap, walang kalansa-lansa. Tapos order ako ng pusit, ganyan, mga inihaw, mga chorizo, ganon. Sarap. Tapos pagkatapos noon, nagalakad-lakad ako. Diyan sa may coastal road, ang ganda-ganda talaga sa Davao. Sabi ko nga, abundant ang Davao sa magagandang tao, mababait na mga tao. Oo, talagang napakaganda ng Davao. Ibang klase talaga yung ginawa ng mga Duterte dyan. Oo, from magulong lugar to the Davao that they have right now. Tinanong ko nga yung ating kaibigan na si Mayor Baste. Sabi ko, Mayor Baste, paano yan? Baka naman, iwanan mo na itong Davao, maganda naman na to. Pero sabi niya, hindi. Siguro talagang kailangan tapusin ko yung termino ko. Kasi after nito, di ba, Vice Mayor siya ngayon. After niyan, meron pa siyang another 3 terms na maging mayor siya. So another 9 years. Kasi Vice Mayor siya ngayon, then acting mayor siya dahil si Pangulong Duterte hindi pa makapag-serve. So, siya muna yung maging acting mayor. So, next year, or next election, 2028, pwede pa siya ng 3 term ulit. Grabe, parang lumalabas ang naging term niya kung tatapusin niya pa yung another 3 terms. Parang malupit 5 termino. Ganda naman ng Davao. And sabi nga ni Mayor sa atin, napakarami niya pang pangarap para sa Davao City. Idol niya kasi talaga yung kanyang tatay na si Pangulong Duterte. And sabi nga niya, gusto din niyang gumuhit ng sarili niyang legasiya. Kasi yung tatay niya from magulong Davao, naging maayos yung Davao, naging livable yung Davao, at naging peaceful yung Davao. Parang gusto naman niya na yung mga makabagong teknolohiya naman yung maipasok niya sa Davao. Magandang transportation system, accessible na mga tourist destinations, makagawa siya ng mga basta mga means of transportation na magagamit ng mga magpupunta ng Davao para madali na makapunta sa mga lugar-lugar. Kasi meron ginagawa dyan na malupit na yung tawag dyan, tunnel. Di ba? Tapos gusto daw niyang gumawa ng magandang bus system dyan na iikot sa buong Davao City at saka sa mga lugar na sakop ng Davao para mapuntahan yung mga magandang mga lugar, maging accessible. Galing? And ang pangarap talaga niya although malayo ang Japan sa Pilipinas dahil sa weather pa lang layo na. Disiplina ng tao, pero yung disiplina ng mga Davaoeño sa mga disiplina ng mga taga-Japan, pwede mong ikumpara ang mahirap lang talaga is yung weather. Pero maganda rin naman ang weather sa Davao. Kaya na pag summer, super duper init dyan. Tsaka pag umulan dyan, parang walang katapusan. Pero yun nga, gusto niyang maging parang mini. Kung noon ang pangarap natin maging mini Singapore,
ang Metro Manila at ang Pilipinas. Dito naman sa Davao, ang pangarap ni Mayor ay maging Japan. Oh, galing-galing, di ba? At ito na nga. Sige, simulan na natin yung ating balitaktakan. Ako, marami-rami rin tayong pag-uusapan. Pero nakasentro tayo ngayon. Diyan sa mga balibalita patungkol kay Risa Ontiveros. At magandang araw ulit sa inyo. Ayan na, tahimik. Seryoso na tayo. Ano nga pala yung channel nung dito kay yung kay Michael Morillo alias Rene. Yan yung isa sa mga gusto natin pag-usapan dahil napaka-importante niyan, mga bossing. Kasi nagkaroon po tayo ng nagkaroon tayo ng opportunity dahil tinag tayo diyan sa sa video na yan. And then ang ginawa natin ay shinare natin yung mga videos na yan. Sabi ko nga sa inyo, it costs me my lifelong Facebook na talagang na-take down yung aking at least 2 importanteng Facebook account. Yung official Facebook page natin kung saan napakarami ng casualties dyan sa Facebook page niya. Ang dami ng mga binanatan natin mga politiko dyan. Alam mo, kahit nga yung Quadcom binanatan natin dyan, Tricom binanatan natin dyan, si Bongbong Marcos binanatan natin dyan, lahat ng mga kupal binanatan natin dyan. Isa lang yung binanatan natin dyan sa channel na yan na nakapagpa-take down. Imaginein mo ilang taon na, ilang libo, halos 100,000 na mga followers yung nandiyan dyan, napatake down lang ng ganun lang. Alam mo, just by sharing itong video ni alias Rene, ba't ganun? Masama ba yun? Masama ba yun? Una sa lahat, kumakalat naman na yan. And then, share lang natin. Kasi we're asking questions, di ba? Ang daming patutsado ng bata. Tapos, biglang ang daming mga pinagsasabi. Dapat naman nang humihingi lang naman tayo ng kasagutan, di ba? Bakit pinagtatanggal yung mga Facebook? So, ito na nga, sumagot nga itong si Madam Risa at ang dami-dami niyang mga text messages na ipinakita. Ganda. Mabuti naman. Yun naman ang gusto natin diba? Yun naman ang gusto natin talaga. Yung sumagot siya doon sa mga isinusumbong sa kanya. Yan. Wait lang, ipapakita natin. Eto yung balita patungkol niya. So nagpa-press con kasi si Madam, syempre with her malaanghel na tono na parang ang bait-bait. So sinasabi nga niya doon na walang katotohanan yung mga akusasyon ni alias Rene. Yan din naman ang sinasabi namin noon Diba? Yan din naman ang sinasabi natin noon na walang katotohanan ang lahat ng sinasabi nitong alias Rene diyan sa committee mo. Pero ikaw talaga naman, ikaw ay paniwalang-paniwala at ikaw ay talagang ginamit mo pa itong mga pinagsasabi nitong alias Rene na ito para hiyain si Pastor Kibuloy, para makabuo, para i-ano mo siya, i-contempt mo siya, para siya ay iyong ipa-hunting kay General Torre. Kasi siya talaga yung siya yung nag-issue ng contempt orders. Pinapahuli niya itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil dito sa hearing at dahil dito sa statement nitong alias Rene na ito. Noon sinasabi namin sinungaling, ayaw mo niwala. Sinasabi namin hindi totoo pinagsasabi ng alias Rene na yan. Diyan sa committee hearing mo noong pinipersecute mo political itong sila Pastor Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Dinamay mo pa si Senator Bongo Bato at saka si VP Sara dahil nagkakabutan daw ng baril. Di ba sinasabi namin, dinidebunk namin, nagpunta kami sa may Glory Mountain. Doon sa Glory Mountain, pumunta kami sa helipad. Doon sa helipad, tinignan namin yung tent na sinasabi niya kung saan siya naka-assign. Ang layo, as in super layo, hindi tanaw ng mata mo, kilometro layo. Noong helipad, papunta doon sa may tent na yun. At saka yung tent, nandoon siya sa taas, sa may golf course. Yung helipad, nandoon sa may baba, sa may mismong entrance.
So papaanong from doon sa taas nakita niya na may bit na baril na ibinibigay di umano kay Pangulong Duterte tsaka kay Inday Sara, di ba? Di ba yan yung mga statement niya? O meron pa siyang statement noon na kapag siya daw ay hindi na kapag siya daw ay hindi nakakakota, sinasampal daw siya ni yung kanyang sinasabi na si Cristina. Tapos siya din, sinasabi natin na hindi ganun, hindi totoo yun, walang ganun. Tinanong pa natin yung mga bawat members ng KOJC na, kayo ba pagka hindi kayo nakakabenta, sinasampal kayo? Wala naman daw ganun nangyari. O, sinabi niya pa na siya ay dyan naka-assign sa SMNI at siya ay kumbaga parang researcher dyan. Natanong naman natin yung mga taga-SMNI kung kilala nila to. Kilala nila to dahil member, pero never daw yan na na-assign dyan sa SMNI dyan sa Makati. At never daw siyang nakapunta dyan. Kasi nga parang sinasabi niya na magdamag daw siyang dyan, magdamag daw siyang magre-research sa mga balita, tapos magtitinda pa siya, pag hindi siya nakakota, Google Pin siya. Ganon yun, tapos pinaparusahan daw siya sa Glory Mountain. Ganon yung mga pinagsasasabi niya na dinibank natin yan noon. Risa Ontiveros, dinibank namin yan noon. Diba? Yung mga aliporis mo, ayaw maniwala. Ikaw mismo, ayaw maniwala sa pagdibank namin, hindi ba? Tinuloy-tuloy mo pa rin yung hearing, tinuloy-tuloy mo pa rin yung mga statement ng mga tao dyan, pagtatanong na kunyari, ngayon mo lang tinanong, pero alata naman na pinractice niyo yan. Oo, so patuloy sila nagsisinungaling yan. Noon pa namin sinasabi, Risa Ontiveros, na sinungaling yung mga testigo mo. Sinungaling yung mga testigo mo, di ba? Lahat yan, si alias Amanda, yan, di ba? Sinasabi natin na napakalabo ng mga pinagsasabi nila. Because even yung mga co-members nila dyan can debunk yung mga pinagsasabi nila dyan. Ayaw mong maniwala sa amin na sinungaling. Ngayon, ang peg ni Risa Ontiveros, sinasabi niya na itong batang ito ay sinungaling daw. So sinasabi niya na sinungaling. Ngayon, sinungaling na. Noong nagsisinungaling dyan at sinasabi namin sa iyo na sinungaling, ayaw mo maniwala. Ngayon, paniniwalain mo kami na sinungaling tong batang to. Kaya nga, alam mo, regardless kung ano man ang maging katotohanan dito, whether totoo na siya yung unang lumapit sa iyo at humingi ng bayad, or ikaw yung nag-recruit sa kanila, or ikaw yung nag-offer ng bayad sa kanila, regardless, same apple, same banana. Si Rene ay isang sinungaling at testimonya ng isang sinungaling yung ginamit mo dyan sa Senate inquiry mo. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng Senado meron tayo? Anong klaseng Senate inquiry meron ka? O hindi ba? Testimonya ng sinungaling. Pinatunayan mo lang na yung una naming sinasabi sa'yo na itong taong to ay sinungaling. Pinatutuhanan mo lang ngayon na talaga palang sinungaling siya. O kung sinungaling pala talaga siya, bakit pa natin ginamit yung testimonya niya dyan sa Senado mo? Na dito finish ka na eh. Dito pa lang finish ka na. Dito pa lang finish ka na. O meron siyang mga pinagsasasabi nung nakaraan, di ba? Na daw siya, lumapit. Totoo naman, sinabi naman niya, lumapit siya sa inyo. Gumawa siya ng affidavit and then dinagdagan nyo daw yung affidavit niya. Sinabi nyo doon na sinasaktan daw siya, na pinabubulaanan naman niya ngayon. Di ba ang dami-dami niya ang sinabi na very accurate. May mga pangalan pa ng tao, may mga instances, meron pa daw kondo na pinatira mo siya doon. Alam mo, the fact na pinatira mo siya sa kondominium mo, kung totoo man yan, yun pa lang eh. Yun pa lang, mali na yun eh. Yun pa lang, witness tampering na yun eh. Kasi pwede naman siyang pumasok ng witness protection program eh. Pero papasok siya sa witness protection program, ikaw yung committee chairman, tapos nagtatago siya sa bahay mo. So anong tawag doon sa sa inquiry mo? Di moro-moro na lang. Di ba? Kasi pwede naman kayo magtanungan doon sa condominium mo eh. Sabi nitong batan to, doon daw siya nakatira sa condo mo, isang murong 2024.
Pwede naman kayong doon magkwentuhan eh. Pwede nyo namang sabihin yung mga kwento nyo sa isa't isa doon. Tapos magsampa kayo lahat ng kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero nilabas mo pa eh. Hindi ba? Mantakin mo, ikaw yung committee chairman, tapos ikaw yung humahawak sa mga testigo. Hindi ba mali yun? Mali yun, di ba? Kasi do you remember yung dyan sa Quadcom? Hindi ba yung si General Grijaldo, di ba? Kami yung mga committee chairman o member ng committee. Miniting namin yung testigo sa kwarto. Tapos parang lumalabas na according to Colonel, meron daw pinapaamin sa kanya na hindi naman niya pwedeng aminin. So kumbaga, nagalit tayo kay Dan Fernandez, kay Benny Abante, kasi bakit iniimbestigahan mo yung tao, tinatanong mo yung tao, pero bakit kinakausap mo siya in private? Di ba? Kasi para saan pa na nag-hearing kayo, pwede niyo naman tanungin lahat sa hearing, bakit kailangan niyo pa siyang kausapin closed doors? Di ba? Ano yun eh, palpak yun eh, maling-mali yun eh, na you are tampering or you are parang having, parang nag-ano na kayo, meron na kayong rehearsal. Masamang-masama po yun. Ito pa kaya, sinasabi ng bata, sa'yo siya nakatira. Sa'yo siya nakatira. Sa condominium mo daw siya nakatira. Yun ang sinasabi niya. So doon pa lang, palpak na. Ikaw yung committee chairman, tapos yung ginigisa mo na resource person, ikaw yung nag-aalaga. Alam nyo, sabi ko nga sa korte, kapag meron kang 10 ebidensya, isa lang dyan, finabricate mo. Lahat ng ebidensya mo, kahit siyam doon tama, yung isa lang ang mali, lahat yun, basura. So, ibig sabihin, sa lahat-lahat ng mga testigo mo dyan, at isa itong si alias Rene na testigo mo. Isa to si alias Rene na testigo mo. Sa ibig sabihin, kung ginamit mo yung testimonya ng isang sinungaling, kasinungalingan, yaang iyong committee hearing. Pinatotohanan mo lang na tama yung aming sinasabi na itong alias Rene na ito ay sinungaling, na hindi ka naniniwala na sinungaling, ngayon pinatutunayan mo na sinungaling talaga siya. Kung sinungaling siya, ginamit mo yung testimonya niya, ulit-ulit nating sasabihin to, kung sinungaling ito at ginamit mo yung testimonya ng isang sinungaling, ibig sabihin yung committee hearing mo, yung resulta ng committee hearing mo, puros kabulastugan at puros kasinungalingan. Anong ha na naman? Oo nga, anong ha? Totoo, hindi ba? Pakinggan natin itong balitang ito at reaksyonan natin yung mga sasabihin niya. Binayaran po ako ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsak. Anong kaibahan noong pagsasalita nitong alias Rene nung nasa Senado versus ngayon? Nung nasa Senado siya, nakasalamin, nakasombrero, naka-face mask. Tapos may binabasa. Sa kanyang testimonya ngayon, wala siyang binabasa, dire-diretso, kabisado niya kung sino-sino yung mga player. Kabisado niya kung sino-sino yung mga kausap, yung mga ka-meeting, yung mga detalye na nangyari na nakita natin lahat nung siege. Sinabi niya doon sa kanyang testimonya na wala siyang binabasa. Di ba? Na wala siyang binabasa. Si Senator Risa nagde-debunk siya nung nakaraan, may binabasa. So saan tayo maniniwala? Doon sa nagsasalita galing sa puso at galing sa isip? Doon sa nagbabasa, yung may mga nagbibigay pa ng mga index card? Kaya tayo maniniwala. Di ba? Ngayon kasi, wala na siyang ganun. Binlurred lang yan ngayon. Pero nung itong video na to, nung napanood natin ito, nakano lang siya. Sabi nga niya, hindi ako naka-mask raw. Di ba? So, mas proud na siya ngayon. Di ba noon kini-question na natin yan?
Anong pangalan nito? Sino to? Kumbaga, ako yung taga Kingdom of Jesus Christ na pinatawag mo ako sa Senado. Sino to? Sino yan? Eh, hindi naman pwedeng sinasabi niya na may kasalanan ako nang hindi ko man lang siya kilala. Ipakita natin yung muka. Hindi ba noon ayaw magpakita ng muka? Hindi. Bakit ayaw magpakita ng muka? Kasi nga, sinasabi niya, kasinungalingan yung mga sinasabi ko sa Senate inquiry. Kaya hiyang-hiya ako. Kaya ako nakasalamin. Kaya ako naka-face mask para hindi nila makita yung mata ko kung malikot ba o what. Pero just by putting shades and mask, it means you're not proud doon sa iyong statement doon sa Senado. Eh bakit ngayon wala na siyang ganun? Kasi proud na siya dahil nagsasabi na daw siya ng totoo. Wala na akong maskara kasi totoo na tong sasabihin ko. Oh, well, again, that is his words and meron kang denial. Which is good. Maganda yun. Napakaganda nung denial. Kasi yun naman ang inaano natin eh. Magpaliwanag ka, Risa, sa sinasabi nito. Then, dininay niya. Ito pa yung mga ibang video. Si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Yun. So, hinahanap siya at tinatakot. Okay, hinahanap siya at tinatakot. Okay? Binayaran at gawa-gawa lang ang mga sinabi Ano, tingnan mo. O, sino yan? Ayan, si Miss Hannah Jane Sancho, itong nasa harapan niya. O, ayan, si alias Rene. Nakita nyo naman, naka-jacket na, naka-sombrero pa, naka-salamin pa, naka-face mask pa. Tapos, nag-alias pa. So, itinatago niya yung kanyang identity. Tinago niya yung totoo niyang pangalan, itinatago niya yung kanyang mukha. Bakit? Bakit mo Bakit ka naman magtatago kung vindication para sa sarili mo yan or makakalaya ka? Because the truth will set you free. Kung makakalaya ang iyong puso at isip dahil sa lahat ng katotohanan na isisiwalat mo, bakit ka magtatago? Kaya mas naniniwala ako na nagsasabi talaga siya ng totoo ngayon. Di ba? Nagsasabi siya ng totoo ngayon kasi nakalabas yung mukha niya eh. Pero for me pa din, dahil nga nagsinungaling na siya dito sa Senate inquiry na to, para sa akin, yung sinasabi niya ngayon, pwedeng kasinungalingan pa din. Di ba? Papaano ka magtitiwala sa isang tao na nagsinungaling na? So dahil ba pabor sa atin yung sinasabi niya, maniniwala na tayo sa kanya? Isa lang naman ang ibig sabihin nito eh. Na si Rene, totoo man yung sinasabi niya ngayon, ay sinungaling siya. Bakit? Diyan sa inquiry ni Senator Risa Ontiveros, nagsinungaling na siya eh. Kaya nga sabi ko nga, the fact na nagsinungaling siya under oath dito sa inquiry na ito, meron mang collaboration, connivance between Ontiveros and siya, ibig sabihin, si Rene sinungaling o nagsinungaling. Therefore, lahat ng mga pinagsasabi nito ni Rene diyan sa Senate inquiry na yan ay dapat mapawalang bisa. At kung ginamit itong statement ni Rene para makapag-come up sila ng negative publicity, paninirang puri kay Pastor Apollo Kibuloy, dapat si Risa Ontiveros mag-apologize kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Kasi ngayon, pinatutunayan niya na si alias Rene sinungaling. Kung si alias Rene sinungaling, edi kasinungalingan ang basihan ng mga rekomendasyon mo para kasuhan si Pastor Apollo Kibuloy. Tanga mo. Diretso. sa pagdinig ng Senado laban sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte maging kay Apollo Kibuloy. Mantakin mo dahil sa mga statement nitong kupal na batang to, dahil sa mga statement nito, nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. May namatay na 3 tao. Merong pagsugod dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Tumira pa ng 16 days. 2 beses inatake.
Ang daming mga nawalang gamit, nawarak, naransak, na abuso ang karapatang pantao dahil sa kasinungalingan nito. Now, Risa Ontiveros, totoo bang sinungaling to o hindi? According dito sa report na to, pinasisinungalingan mo lahat na sinasabi niya. At sinasabi mong itong batang ito ay sinungaling. O kung sinungaling tong batang to, dapat lahat ng kanyang mga testimonya dyan sa Senado i-strike out na natin. Or gawin natin, i-disqualify na natin. O anong kwenta ng ng Senate inquiry mo? Eh di wala, basura yan. So nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil sa basura mo. Hayop na yan. O diretso. Ito ang pahayag ni Michael Maurilio na nagpakilalang alias Rene nang tumistigo ito sa pagdinig ng Senado noong February 2024. Kaugnay ito ng investigasyon sa mga umano'y pang-aabuso ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader na si Kibuloy. Bunsod nito, ipinilisinta ni Senador Risa Ontiveros ang palitan ng email sa pagitan ng kanyang opisina at ni Michael Maurilio. Ayon kay Senador Ontiveros, si Maurilio ang nauna at paulit-ulit na nagpadala ng mensahe sa kanila Na unang nagpadala ng mensahe, lumapit sa'yo. Anong ginawa mo? In-entertain mo. Hinaus mo. Di ba? Ginawan mo siya ng sworn affidavit niya. Naging testigo siya dyan sa'yo. So, noon, nagsasabi siya ng totoo, ganon. Ngayon, na bumaliktad na siya, hindi na siya nagsasabi ng totoo, ganon. So kapag yung sinusumbong niya pabor sa'yo, nagsasabi siya ng totoo. Pero pag ikaw na yung sinasabi niyang masama, hindi na totoo yung sinasabi niya, gano'n. Let's just agree. Or can we just agree, Senator Risa Ontiveros, that Maurilio alias Rene is tawag dyan? Si alias Rene ay isang sinungaling. Can we agree? Kung mag-agree tayo parehas ngayon, kasi noon ayaw mo mag-agree sa amin na sinungaling yan eh. So if we can agree right now na sinungaling siya, anong kwenta nung Senate inquiry mo? Paulit-ulit ka naman, Boss Dado. Hindi kailangan paulit-ulitin natin para maintindihan ninyo. Hindi na to usapin kung nagsasabi ito si Rene ng totoo o hindi. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sinungaling to. So kung sinungaling to, dapat si Pastor Apollo Kibuloy, pinalalayan nyo na. Halimbawa, yung alias Amanda naman, bumaliktad din. Paano kung halimbawa bumaliktad din yun? At sinabi niya na ganito din, halimbawa, ako'y pinilit lang, ako'y binayaran lang, ako'y talagang inutusan lang na gipitin si Pastor Apollo Kibuloy. Paano kung biglang bumaliktad din yung alias Amanda? Ano sasabihin mo? Sinungaling din yung Amanda. O kung sinungaling yung Amanda, mag-agree tayo ulit na sinungaling siya. Kasi sinasabi na namin ngayon pa lang, sinungaling yung babae na yan. Paano kapag bumaliktad yan? So mag-agree ka na sa amin na sinungaling yung babae na yan. So kung ganun na mangyayari, parehas din ito. Bakit? Nakakulong pa si Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Kung talagang Risa Ontiveros, ikaw ay naniniwala na sinungaling itong si alias Rene, ikaw na sanang mag-correct ng kahayupang ginawa mo na pagre-rekomenda mo na mapakulong itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dapat palayain na natin to. Bakit? Sinungaling to si Rene. Ako naniniwala ako sa iyo ngayon na sinungaling ito si Rene. Kung sinungaling si Rene, kasinungalingan yung mga pinagsasabi niya sa inquiry mo, dapat tumulong ka na para mapakawalan na si Pastor Apollo Kibuloy. Simula noong December 2023 na nagnanais na magsalita laban sa religious leader. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Ayun na nga. Taliwas yung sinasabi niya sa ngayon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin si alias Rene sinungaling.
So kung sinungaling si alias Rene, bakit ka naniniwala sa sinabi niya sa'yo nung una pa lang dyan sa Senate inquiry mo? O, hindi ba? Hindi ka marunong eh. Yan ang malaking pagkakamali mo. Oo, ang pinakamalaking pagkakamali mo is yung sabihan mo si Rene na sinungaling. Kasi pag sinabi mong sinungaling si Rene, ibig sabihin, yung mga pinagsasasabi niya dyan sa Senate inquiry mo, kasinungalingan. Therefore, yung resulta ng yung Senate inquiry, ang pundasyon kasinungalingan. So, dapat, dahil may mga ganitong recantation na, dapat mag-apologize ka na. Hay, nalusutan ako ng isang sinungaling na resource person. Hindi kasi namin masyadong binackground check. Nature na pala niya yung pagsisinungaling. Hindi ba? Ngayon, yung committee report ko tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, using itong kasinungalingan, nire-reverse ko na. Dapat ganun, i-reverse mo na. Sinungaling si Rene. Sabi ko nga sa iyo, the fact na pinatutunayan mo na sinungaling si Rene, tama kami. Tama kami noon nung sinasabi namin sa iyo, Risa Ontiveros, sinungaling yung resource person mo. So anong gagawin mo ngayon na sinungaling yung resource person mo? Dapat ikaw mismo magpalaya na kay pastor, ikaw na kumuha ng susi, ilabas mo na siya sa kulungan. Dahil unang-una sa lahat, sa'yo nagsimula yung kademonyohan eh. Kaya nagkaroon ng authority itong sila General Torre, Marbil at sila Abalos na babuyin ang Kingdom of Jesus Christ dahil sa katarantaduang hearing mo eh. Bakit ko sinabing katarantaduhan? Sinungaling yung testigo mo. Because we take some time to vet emails. Nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Hindi ba? Ikaw na umamin. Hindi nyo pinapansin. So anong ginawa ng bata? Gumawa ng istorya. Nung gumawa ng istorya yung bata, tapos nung nakita nyo na pwede nyo siyang magamit laban kay Pastor Kibuloy, kinuha nyo na siya. Regardless, binayaran nyo siya o hindi. Kung binayaran nyo man siya o hindi, pero nung nakita nyo yung email niya, 2 beses siya nag-email, hindi nyo pinansin. Doon sa mga sumunod na email niya, noong nakita nyo na mukhang desidido siyang mag-testify, kinuha nyo. Tama, kinuha nyo. Nag-due diligence ba kayo? Nag-background checking ba kayo? Di ba? Hindi na. Basta maganda yung basta maganda yung mga sasabihin mo, basta pangit yung mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa'yo, go tayo. Hindi ba? Ngayon, biglang bumaliktad. So paano na? Totoo ba yung sinasabi niya sa'yo? O hindi? Kasi kung sinasabi mo hindi totoo yung sinasabi niya ngayon, totoo yung sinasabi niya noon, abay, gaga ka talaga. Nabitag ka dito, ma'am. Nabitag ka dito sa statement mo na to. Akala mo nakagaling ka rito. Akala mo iginaling mo to. Di ba? Akala mo yun. Pinatunayan mo lang na yung sinasabi namin sa iyo dati na sinungaling yan ay totoo. So napasukan ka ng sinungaling na resource person. Walang kwenta, basura yaang Senate inquiry mo, madam. Kaya kung ako sa'yo, i-reverse mo na yan. Reverse it hanggat kaya mo pa. And then tama yung ginagawa mo. File cases against this person. Kasi sinisira ka niya eh. Binisto ka niya. So file cases against this person. Kasi yun naman ang gusto naming mangyari. The reason why inilabas namin yun is because sobrang bait mo sa mga sa mga pagpapakilala mo sa tao. Pero according sa sinabi ng bata, meron kang kademonyohan na itatago sa katawan mo. Pero hindi ako naniwala doon sa bata Pero ibinalita ko to para makarating sa'yo. At sana sumagot ka. Ayan, sumagot ka. At ang sagot mo,
pinatunayan mo na sinungaling yung bata. O, di tapos ang usapan, kasi sinungalingan yung sinasabi ng bata, sinungaling yung testigo mo, eh di i-reverse mo na yung, yung findings ng committee mo. 4. Nasaan dyan ang pinilit? Bukod dito, nakasaad din umano ang pangalan ng mga Duterte sa pinakaunang salaysay ni Maurilio na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa opisina ni Ontiveros. Si Maurilio rin anya ang unang nanghingi ng pera sa opisina ng senadora taliwas sa bago nitong pahayag na binigyan siya ng 1 milyong piso ng mambabatas. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Oh, humingi siya ng pera sa'yo. Humingi siya ng pera sa'yo. Binigyan mo o hindi? Hindi. Bakit? Kasi kamo, hindi kayo nagbibigay ng pera. So, bakit testigo mo pa din siya? Hinihingan ka na pala niya ng pera, bakit testigo mo pa din siya? Hindi mo ba naisip na pinipirahan ka lang niya? Kaya sinasabi niya yung gusto mong marinig? O di sana doon pa lang nagtaka ka na. Di sana doon pa lang, inimbestigahan mo na siya. Ba't ka humihingi ng pera? Wala ba sa usapan natin yung pera? Kumakain ka naman dito sa rest house Oh, ang sarap naman ng tulog mo, nakakondo ka pa. Para saan yung pera? O nung hinihingan ka na sana niya ng pera, sana nalaman mo na. O kaya sana ikaw na mismo yung nagkusa na, teka, may something sa batang to Mukhang namimera lang to Mukhang sinasabi niya yung gusto kong marinig na sinasaktan siya, na siya ay pinaparusahan, na siya ay dinadamay niya yung mga Duterte. Di sana nagduda ka na. Hindi ka nagduda, di ba? O so ngayon, ang pinupunto mo lang is hindi ko siya binayaran. Siya yung nanghihingi sa akin ng bayad. Sinungaling yan. O, sinungaling yan? Testigo mo yan So sinungaling yung testigo mo, Risa Ontiveros. Anong ibig sabihin nun? Kabalbalan yung yung inquiry mo. Sokol. Wala, yari ka dito, Risa H. Sobrang yari ka dito, wala ka lusot dito, ma'am. Inamin mo Sa bibig mo mismo nang galing na sinungaling yung tao na yan Testigo mo yan. Tangina, ikaw naglabas yan sa publiko. Hindi naman KOJC naglabas yan, ikaw. Oh, hindi ba? So, anong pakiramdam na ang pundasyon mo kasi nungalingan? Oh, sabi ko nga sa'yo, ano ang nature ng isang ahas? Kahit alagaan mo ang isang ahas, aahasin ka niyan. Kahit anong pakain mo, kahit na ipakilala mo yung sarili mo sa kanya araw-araw, balang araw tutuklawin ka niyan. Bakit? Kasi ahas yan Yan ang trabaho ng ahas, tumuklaw. O ngayon, ginagamit mo yung ahas na yan noon para tuklawin ang mga Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy ang KOJC. Anong pakiramdam na ikaw naman ngayon yung tinutuklaw niya? Oh, hindi ba? Sinungaling ngayon. Nung ikaw na tinutuklaw, sinungaling na. Nung tinutuklaw sila Pastor Kibuloy, hindi pa siya sinungaling. Ganun ba yon? Ang sinungaling yan. Oo, pagka katulad niya, sabi ko nga katulad kay Arnie Tevez, di ba? Yung 10 nag-confess na si Tevez yung amo nila. Di ba nag-recant sila na hindi daw si Tevez yung amo nila, na pinilit lang daw sila? O, ngayon, ako bilang isang judge, kung bumaliktad siya ulit, i-maintain niya yung una niyang statement na si Tevez talaga yung nagpumatay, maniniwala pa ba ako? Hindi na ako maniniwala. Bakit? Kasi nga nagsinungaling na. Kung halimbawa, sige, ganito. Halimbawa, itong si alias Rene, bumaliktad na naman siya. Sasabihin niya, hindi totoo talaga. Si Risa Ontiveros talaga ang kakampi ko. Kinidnap talaga ako ng KOJC. Inoferan talaga ako ng pera para sirain si Risa Ontiveros. Oh, maniniwala na naman kami. Ganon. Kasi pabor na naman sa'yo. Oh, di ba? Kung halimbawa bumaliktad ulit to si Rene, tatanggapin mo ba siya? Hindi na, di ba? Hindi mo na siya tatanggapin. Bakit? Kasi nga sinungaling siya. That's the bottom line.
O umaming ka na sinungaling siya. O anong ibig sabihin nun? Walang kwenta yung Senate inquiry mo. Palayain mo na si Pastor Kibuloy. Ganun lang yun. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Financial assistant? Ha? Financial assistant? Talaga? Financial assistant? Tangina, ano yan? Anong ina-assist niya? Assistance, ma'am. Financial assistance. Tapos, bibili siya ng laptop, ganon. Sige, diretso. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Dagdag pa ng Senado. So, sinabi mo na hindi kayo nagbabayad. Humihingi sa inyo ng bayad, hindi ka nagtaka? Na pera-pera lang ang labanan dito sa tao na to. Hindi ka man lang nag-isip, putya, wag na natin kunin witness yan, nangihingi ng pera eh. Pinagkakakitaan lang tayo niyan, hindi mo naisip yon. So kung noon pa lang hinihingan ka na ng pera, pinagkatiwalaan mo pa rin, anong tawag sa'yo, Risa? Tapos magdidimanda ka. Tapos ididimanda mo yung mga nagpakalat ng video. Hindi, bakit? Takot ka pala eh. Harapin mo tong bata. Magpatawag ka ulit ng Senate inquiry, imbitahan mo to, haharap daw siya sa'yo. Sukan-suka daw siya sa'yo, haharap daw siya sa'yo. Lahat ng tanong mo, sasagutin daw niya. Lalabanan ka daw niya, hindi daw siya natatakot. Paano yan? Ako talaga, hindi ako naniniwala dito sa alias Rene na to kasi sinungaling to. Yan naman yung unang sinasabi namin sa iyo, Risa eh. Hindi ka naniwala, ngayon, ikaw na ngayon, pwede ka bang makulong dahil sa sinasabi niya? Pwede. Dapat makulong ka din kasi si Pastor Kibuloy nakakulong dahil sa kasinungalingan nito eh. So dahil nagsisinungaling siya ulit, dapat makulong ka rin. Kung may nagbayad kay alias Rene ay hindi na siya magtataka kung KOJC ang gumawa nito. Ito ay dahil mo. Tapos ngayon, ikaw ang galing-galing mo mag-judge na binabayaran ng KOJC to. Malamang KOJC to. KOJC na naman. Putang ina, puro na nga kasinungalingan yung inquiry mo tapos KOJC na naman na sinisisi mo. Una sa lahat, ikaw ang nagpresenta sa putang ina nito eh. Ikaw ang nagpresenta sa tao na to. Ikaw ang nagpresenta rito sa tarantado na to. Tapos ngayon na bumaliktad sa'yo, putang ina, isisisi mo sa KOJC. Dapat isisi mo to sa pagmumukha mo. Gaga ka pala eh. Isisi mo to sa mukha mo. Ang kagaling ng mga tao mo, di ba? Ba't hindi nila na-check na sinungaling to? Isisi mo to sa kanila. Huwag mo isisi sa KOJC. Nananaimik KOJC. Hinayop nyo na nga eh. Putang ina ninyo. Hinayop nyo na. Pinakulong nyo na yung leader. Finraise nyo na yung asset. Mga hayop kayo. Kung ano-anong mga kaso ang pinag-ano nyo. May mga namatay pa dito. Binalasubas nyo na nga. Sa kanila nyo pa rin isisisi yung kapalpakan nyo sa paghahanap ng totoong witness. Kapal ng mukha mo, Risa. Tapos magdidimanda ka. Idimanda mo yung mga kasamahan mo dyan dahil hindi sila nagtrabaho. Dahil kung sana maganda yung vetting nila dito sa tao na to, nalaman nyo sinungaling to, hindi nyo sana ginamit. Kayo gumamit eh. Tao nyo yan eh. Gaga ka pala eh. Hindi naman yan. Meron kaming ipipresenta. Tapos sisiraan si Risa Ontiveros. Hindi naman ganun eh. Ikaw ang nagpresenta dyan para siraan ng KOJC. Tapos ngayon na bumaliktad, putang ina, KOJC pa rin sisisihin mo. Sobra ka na. Wala ka ng ibang pwedeng sisihin kundi Duterte tsaka KOJC. Luka-luka ka pala eh. Sumbong rin si Murillo na kinukumbinsi at hinaharas siya ng mga kakilalang KOJC member na bawiin ang kanyang pahayag kapalit ng malaking pera, pagtatago sa kanya at pagbibigay ng magaling na abogado. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me.
Kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now. Sineryoso ni Senador Ontiveros ang mga mensahe ni Maurilio at ipinadala ito sa Philippine National Police sa Davao para sa agarang aksyon. Bagaman Oo, tingnan mo. Di ba, sinabi kinidnap. Nag-operate kagad kayo. Pumunta ka kagad sa PNP. Yung PNP, umaksyon naman. Putang ng bilis. Ang bilis umaksyon ng PNP. Samantalang tagal-tagal na ng mga missing sabongeros. Hanggang ngayon, wala pa silang nakikita. Pero ito, action kagad ang PNP. Pumunta kagad sa Glory Mountain. Hinahanap kagad itong tao na to. O, hindi ba? So ito lang yung gusto kong linawin. Nag-message ako sa iyo. Ma'am, rescue nyo ako. Tinatago ako dito sa Glory Mountain. Help. Kinidnap ako ng style ng putang ina. Yan eh. Kinidnap ako ng KOJC. Tinago ako sa Glory Mountain. Ma'am, ito lang ang gusto kong itanong ha. Tanga ba ang KOJC? Kasi tanga mo na kikidnapin nila yung... At saka ilang ano ba yan? Ilang testigo ba yan? Ang dami-daming testigo ng opisina mo, di ba? Ilang testigo mo. Ba't yung isa lang kinidnap nila, di pa nila kinidnap lahat? Di sana kinidnap na nila lahat, anak ng tinapay naman. Isa lang nakidnap nila. Tapos ang matindi, saan ka naman makakita ng kinidnap na puta may cellphone? Tayo na kabalbalan talaga eh. Saan ka makakakita ng kinidnap na may cellphone? Kung ako si Risa Ontiveros, mayroon nag-message sa akin, ma'am, kinidnap po ako, i-rescue nyo ako, nandito ako sa Glory Mountain, help. Walang signal sa Glory Mountain, ma'am. Maniwala ka sa akin, nagpunta na kami dun. Wala pong signal dun. Putang ina, hindi ka makaka-text message dun. Pustahan tayo, kahit ngayon, magpunta tayo ngayon. Madam Risa, pumunta tayong dalawa doon. Putang ina, kahit magkaharap tayo, hindi natin marireceive yung message sa isa't isa. Walang signal doon. Sana man lang, nagpunta naman na doon yung mga pulis, nag-raid na sila doon noon eh. Alam ng mga pulis, walang signal doon. Di sana sinabi, ha? Nag-text yung bata, nasa doon sa Glory Mountain. Tangin lang yan, wala sa Glory Mountain yan. Kasi wala signal sa Glory Mountain, paano makakapag-text yan? At saka kung ako naman yung pulis, ma'am, sure ka dito? Putang ina, sinong kinidnap na may cellphone? Puta, pag kinidnap ka, usually nakatali ka, di ba? Katali ka, nakapiring ka, ganyan, nakaposas ka, di ka makapag-cellphone. Yan ang unang hahanapin sa'yo. Putang ina to, baka may listening device to mabibisto tayo. Putang ina, mangingidnap lang ako, bibigyan ko pa ng cellphone o iwanan ko pa ng cellphone yan. Sentido ko mon, Risa Ontiveros. So, nagano ka kagad? Tinawag mo sa PNP? Meron akong testigo, kinidnap. Nag-message sa akin. Alam pa kung... Putang ina, saan ka nakakita ng kinidnap? Alam kung saan siya dadalhin at saan siya dinala. Baba na tayo. Nandito na tayo sa destinasyon kung saan ka namin itatago dahil kinidnap ka namin. Dito ka sa Glory Mountain, ha? Pag may nagtanong sa'yo, nasa Glory Mountain ka, putang ina, hindi ka kinidnap, nag-excursion sila. Hindi kinidnap si Rene, nag-excursion. Nag-field trip, mantakin mo. Saan ka? Usually, pag kinidnap ka, asan ako? Di ba ganun ang una mong anuhin eh? Pucha yun, alam kung nasan siya. Kinidnap ako dito, ako tinago sa Glory Mountain. Paano mo naman na nasa Glory Mountain ka? Ito, nandito ako mismo sa gate eh. Ito pa, nakaka-text pa ako sa'yo kahit walang signal dito. Tangina, kagaguhan talaga. Tawa ka, sabi ko nga sa'yo, narinig ko itong sinasabi ni Risa, tawa ako ng tawa eh. Pucha naman, sabi ko, alam mo, ayaw kong maniwala sa sinasabi mo, Risa, kasi alam ko sinungaling ka naman talaga eh. Kasi noong unang-una na ito si Rene, kakampi nyo pa, tuwan-tuwa ka kay Rene. Ngayon, galit na galit ka na kay Rene.
Oh, pero pinapakita mo lang gaano ka-incompetent yung opisina mo. Gagawa lang kayo ng istorya mali-mali pa. Pusta tayo. Sasabihin mo, hindi naman, boss Nada, ba't ako pinagagalitan mo? Siya nagsabi nun. Kaya nga ganun kakatanga, naniwala ka kagad. Baka naman yung nag-text sa'yo na kinidnap. O baka naman, kaya, ito akin lang baka naman kaya mo inactivate yung PNP at nagpapunta ka doon sa Glory Mountain. Kasi nawawala na, hindi mo na makontak yung tao. Kaya kinabahan ka, naku po, baka bumaliktad na ito, baka may tinatago kang baho, kaya pinapahanap mo sa mga pulis. Tama. O, kasi tingnan mo lahat ng mga dinidemanda nyo, lahat ng mga leaders ng KOJC, nakakulong na ngayon. Paano sila makakapagpakidnap? Anak ng tinapay, sino kikidnap dyan? Yung mga member? Wala nga leader yung mga member ngayon, pinagkukulong nyo yung mga leader nila So sino mag-ano sa kanila? Likay, operate natin kidnapin natin. Ano mahihita nila kung kikidnapin nila yan? Tanging ina niya, kung kikidnapin nila yung ano mahihita nila? Kung kikidnapin nila yan, hindi na yan nakapagsalita ngayon, patay na yan. Kung, syempre, testigo yan Para mapatahimik mo yung testigo, pinakamaganda, maglaho siyang parang bula. Kung talagang kinidnap nila, ginilitan na nila ng leeg, nilibing na nila doon, hindi mo na makita. Wala na. Yun yung pinakamagandang paraan para kung kriminal ka. Pero putya, yun nakakapagsalita pa Anak ng tinapay naman Risa Ontiveros, ewan ko sa'yo. Sige, diretso pa natin. Aminado si Senador Risa Ontiveros na maaaring biktima lang din si Michael Maurilio. Kailangan pa rin anyang managot ito sa mga pagsisinungaling ngayon. Biktima talaga siya. So mananagot siya sa pagsisinungaling niya ngayon. So yung sinabi niya nung una, ano yun, katotohanan? Tangina, you will never know the truth if the person is a liar. Oo, kung nagsisinungaling yung tao, kung may tendency siya to lie, hindi mo na alam kung alin yung totoo dun sa mga pinagsasasabi niya kasi sinungaling nga siya. Tama mali. Meron pa siyang kailangan managot. Talagang demanda mo yan. I-demanda mo. Dapat nga pati sarili mo, i-demanda mo. I-demanda mo pati yung mga kasamahan mo dahil nagpabaya sila. Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules. Sinong kakasuhan mo? Sige, okay, kasuhan mo yan. Sino pang kakasuhan mo? Yung mga vlogger? Yung mga vlogger na nagtatanong lang sa'yo, ayan, sinagot mo na. Anong sagot ng mga vlogger sa'yo sa sagot mo? Yung sagot mo, iniintindi namin. Tapos, tinitingnan namin, ano yung mga pagkakamali mo sa mga sagot mo? Ito, nakita kong mga pagkakamali mo. So kung halimbawa ako ididemanda mo ako dahil lang shinare ko, tinake down mo na nga yung Facebook ko ng panghabang panahon. Ang tagal-tagal na nung Facebook ko na yun. Buong buhay ko, yun yung Facebook ko Tinake down mo, pinatake down nga lang ng ganun-ganun lang. Kakashare ko ng video na yan ni Maurilio. Sinare ko talaga yan. The reason why I shared it is for you to answer. And you answered already. Di good. Kaya mo naman palang sumagot. Ba't magdidemanda ka pa? Hindi ba? Patutunayan mo lang naman na sinungaling si Rene. Bakit magdidemanda ka pa? Nasaktan ka ba? Nabisto ka ba? Hindi ba? Masyado bang masakit yung mga revelasyon ni Rene sa'yo? Bakit magdidemanda ka? Tsaka, madam, huwag mong gamitin yung kapangyarihan mo para gipitin yung mga tao na hindi natutuwa sa ginagawa mong trabaho. Kung ikaw ay sinasabi mo champion ka ng human rights, kung talagang champion ka ng human rights, and then bayaan mo na may mga tao na iparamdam sa iyo yung pagkadismaya nila because human rights po yan. Ang freedom of expression and freedom of speech ay human rights, basic human rights yan. Champion ka ng human rights tapos sisikilin mo yung pagpapahayag ng mga sumisimpatya at naglalabas ng kanilang saloobin patungkol dito sa issue na to. Sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. Papaimbestigahan mo yung mga tao at mga grupo na papangalanan mo doon. Anong investigasyon?
Anong investigasyon? Siniraan ka ba nila? Sinabi ba nila magnanakaw ka? Sinabi ba nila mamamatay tao ka? O, anong iimbestigahan sa mga tao na nagpapahayag? Halimbawa ko minura-mura mo daw siya dun sa sa YouTube mo eh. O, talagang minura ko, galit ako sa kanya eh. Sino hindi magagalit? Putang inang yan. Saan ka makakita yung video na yan ni alias Rene? Pag sinare mo, matitake down yung account mo. Pucha yan, sobrang unfair naman yan, di ba? In the first place, bakit na-share yan sa Facebook? Kung hindi mo pwedeng i-share. Anak ng tinapay. Yung post, may share, may like, may comment, sinare mo. Ibig sabihin, pwede mong i-share, may share eh. Kung walang share yun, hindi mo pwedeng i-share. O, hindi ba? O, so, nung nag-share, pucha, take down yung account. Makatao ba yan? O, hindi ba? Tapos ngayon, ikaw galit na galit, pupunta ka sa NBI. Lahat ng mga nag-share, lahat ng mga nag-content, gusto mong idemanda ng ano? Dahil nagpapahayag sila ng kanilang saloobin patungkol sa balita, dahil nagre-react sila sa balita. Hindi ba? Sila ba yung gumawa ng balita? O, di ba? Sila ba yung nag-record nitong video na to at nagpakalat? O, hindi ba? Kumalat na yun sa social media bago namin reactionan yan eh. Oh, nagre-react ka na nga ngayon. So, ibig sabihin, effective yung pag-share ng video kasi nagre-react ka na. O, ang tanong, yung gagawin mo bang pagdidemanda sa mga taxpayers na nagpapasweldo sa'yo, oo, na hindi masaya sa performance mo, sa tingin mo, trabaho ng senador yan? And we will give you the final details before or on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahandaan na rin po kami ng mga criminal complaints. O, diba? Tatakutin nyo ngayon. Ngayon, gagamitin mo yung opisina mo. Gagamitin mo yung taxpayers' money to go after the taxpayers who are just merely reacting sa video na kumakalat sa social media. Unang-una sa lahat, again, wala pong Rene. Walang alias Rene kung wala kang inilabas na alias Rene. Okay, malinaw. Walang alias Rene kung hindi mo siya nilabas. Pakinamin dyan. Hindi namin kilala yan. Nakilala lang namin yan dahil sa'yo. Tapos ngayon magagalit ka sa amin. Sa'yo galing yung tao na yan. Kung sana binusalan mo yan o inalagaan mo maigi, o kaya sana hindi ka kumuha ng sinungaling na resource person dyan sa inquiry mo, mabigyan mo lang ng kasalanan si Pastor, ang mga Duterte. O hindi ba, para lang sana sa pangarap nyo, hindi sana kayo gumawa ng ganyan, hindi sana, walang ganito. Kaninong galing si Rene? Kaninong anak si Rene? Sa'yo. Ay, nako, Risa H. Mali-mali ka. Pakinggan natin itong sasabihin ni Rene. Ito naman kasi si Rene, pakasinungaling eh. Anong sasabihin ni Rene? Wait lang ha. Ako po si Michael Maurilio. Ito naman kasi si Rene, napakasinungaling mo din. Tapos may picture pa ni Risa Ontiveros dyan sa tabi mo habang nagsasalita ka. Loko-loko ka rin kasing bata ka eh. Tangina kasi sinungaling ka eh. Doon sa Senate nagsisinungaling ka eh. Ayan, nagpabayad ka. Sabi mo, nagpabayad ka. Tangina, dapat makulong ka eh. Mga buwisit kayo eh. Kayo nitong dalawa nag-uusap eh. Tapos madadama yung ibang tao dahil sa kabalbalan yung dalawa. Pakinggan nyo ano sasabihin nito ni Rene. Si alias Rene, una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo. Pucha, hindi naman pala siya kinidnap. Hindi naman pa siya tinakot. Wala naman pala siya sa poder ng Kingdom of Jesus. Wala naman pala sa Glory Mountain. So, ibig sabihin, sinasabi ni Maurilio, ang pangalan nito, ni alias Rene, sinungaling ka, Risa. Sinasabi mo rin, sinungaling siya. Ibig sabihin, isa lang, pwede tayo mag-agree. Ano yun? Sinungaling kayong dalawa. Oo.
Oo, anong ha? Sinungaling silang dalawa. Sabi ni Rene, sinungaling si Tiberos. Sabi ni Tiberos, sinungaling si Rene. O pwede ba nating magkasundo na lang tayo na parehas silang sinungaling? O kung parehas silang sinungaling, magdemandahan silang dalawa, di ba? Kung parehas silang sinungaling, o di dapat hindi tayo nagtitiwala sa kanilang dalawa. O ako, may tiwala ba ako rito kay Rene? Ako wala na akong tiwala dyan kay Rene. Nagsinungaling na yan nung una eh. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on you ulit. Hindi ba? O nagsinungaling na yan eh. Ako kung titiwala ba ako dito kay Risa? Hindi rin. Kasi nga tumanggap siya ng isang sinungaling na testigo. Therefore, parehas silang loko-loko, parehas silang sinungaling. Deserve nila yung isa't isa. Kaya yung iskandalo na yan, saluhin nila parehas ng sama-sama sila. Buloy, wala pong katotohanan yung mga claims ni Doris sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya. Nako, patay ka. Kung may ebidensya si Risa Ontiveros ng kasinungalingan neto ni Maurilio o ni Rene, ibig sabihin meron din daw siyang ebidensya ng kasinungalingan ni Ontiveros. So, nag-aakusahan silang parehas na sinungaling ang bawat isa. Isa lang ang sigurado tayo. Dalawa kayong sinungaling. Dalawa kayong sinungaling, dapat parehas kayong makulong. Abangan natin yan. Abangan natin yung mga ebidensya nito ni alias Rene. At tingnan natin kung ano na naman ang isasagot ni Madam dun sa mga ebidensya niya. Kasi sabi niya may ebidensya daw siya. Oo, maganda yan. Papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng Kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Paano yan? Paano yan? Hindi daw siya kinidnap, hindi daw siya nakarating ng Glory Mountain. Meron din daw siyang ebidensya na magsasabi na sinungaling ka. Paano yan, Risa? Antayin natin para maganda yung sagutan yung dalawa. Alam mo, mga chismoso kami. Mahilig kami sa chismis. Wala naman nakukulong na chismoso eh. Kaya wag nyo na kaming takot-takutin, magsasampa ng kaso, ni ganito, ni ganyan. Asikasuhin nyo kung paano nyo patutunayan sa isa't isa na sinungaling kayo parehas. Isa lang po ang bottom line nito. Ang common denominator is parehas kayong sinungaling. Therefore, ikaw na mismo, Risa Ontiveros, ang gumawa ng paraan para mapalabas na si Pastor Apollo Kibuloy sa kulungan dahil kapalpakan yung testimonya nung iyong testigo na ginamit ninyo sa pagpe-persecute kay Pastor Apollo Kibuloy. Gawin mo na ngayon na i-correct mo habang maaga pa, habang baka ikaw din. Kapag hindi mo kinurok yan, malay mo biglang bukas, huling gabi mo na pala. Tapos biglang yan pala yung yan pala yung katangi-tanging dahilan kaya sa impyerno ka mapupunta. Kaya ngayon pa lang dapat ayusin mo na yung pagkakamali mo. Di ba? Dito naman tayo sa isang chismis bago tayo magtapos. Napakaganda ng kwentuhan natin ngayon dito naman tayo sa isang chismis, yung sa house for sale. Ayan po, kagabi marami po tayong mga naging rito marami tayong mga nakasagutan dito. Sinasabi nila, may ayin yan. Sino ba? Sige, ganito na lang.
ganito na lang, itong bahay na ito ay nakapangalan na or kasi nga si Pangulong Duterte matanda na. So yung mga properties hinati-hati na rin naman na. At saka mahal naman talaga nito yung anak niyang si Kitty Duterte. O sige, itong bahay na to nakapangalan kay Kitty Duterte. Okay na yon. Oo, itong bahay na to nakapangalan kay Kitty Duterte. Oo, pero itong number na nakalagay dyan sa for sale na yan, hindi yan number ni Kitty Duterte. Number yan nung nanay. Okay? At sinabi nga nung nanay sa kanyang interview sa Bombo Radyo Davao na siya po ay nalulungkot pag pumupunta daw siya dito. Wala daw po yung amo, puros katulong lang daw yung nandiyan. Kaya ibinibenta niya na. O sige, pag ibinenta mo yan, kasi nandiyan yung mga katulong, nandiyan yung mga security team. So pag binenta mo yan, saan natitira yung katulong, security team? Di wala na. At saka ibibenta mo yan dahil lang nalulungkot ka? Unang-una sa lahat, hindi mo man bahay yan. Bahay yan ni Kitty. Unless si Kitty mismo nagsabi na ibenta na yan. Pero I believe si Kitty hindi niya ibibenta to. Iconic tong bahay na to. Tsaka, kailangan ba ni Kitty ng pera? Ang dami-daming pera nung bata na yun, di ba? Kita mo yung mga Hermes niya, yung mga mamahaling gamit niya, mga diamante niya. Kasi nga may trabaho yung bata. Meron yung batang mga endorsement, di ba? So hindi kailangan ng pera nun. Ba't binibenta? Di ba? Yun. Kaya nga yun yung inaano natin na bagamat itong bahay na to ay nakapangalan kay Kitty. Nagre-request tayo, Ma'am Kitty, wag mo naman benta tong bahay na to. Alam ko sa iyo yan. Wala naman kaming pakialam. Pero maganda, wag mo na ibenta. Kasi mahal yan ng taong bayan. Mahal mo tatay mo, di ba? Tatay mo, buhay pa naman. Tsaka yung tatay mo, nagre-request tayo, bring him home. Bring him. Paano bring him home? Wala na siyang bahay. Marami pa naman bahay. May bahay si Pulong, si Baste, may bahay pa naman si Inday, may bahay din naman si Kitty. Pwede naman nilang kunin yung tatay. Pero gusto ng tatay nyo dito tumira eh. Bigyan na natin to sa kanya. Tsaka talagang very iconic ito eh. Alam mo, ang dami kong mga subscriber na sinasabi na, uwi pa naman kami, tapos pupunta ako diyan, papapicture ako. Kasi monumento na nga ito. Actually, mas marami pa nagpa-picture dito kaysa sa monumento ni Ninoy Aquino eh. Tsaka sa monumento ni sino ba may monumento? Basta sa mga monumento na may mga monumento, pinakamarami na nagpa-picture dito sa bahay na to. Iconic kasi ito. Kaya ayaw natin mabenta. Gusto natin nga maging museum to eh. Lahat ng mga ginagamit ni PRD na kulambo, ganyan yung mga t-shirt niyang butas-butas. Maganda ma-showcase dito eh. Maganda yun. Para talagang ma-preserve ito. Maganda nga sasabihin ni Pulong dito sa balitang ito. Itong bahay na ito ay hindi na nga sa amin. Itong bahay na to ay sa mga taga Davao na. Dahil ito ay simbolo ng isang leader na hindi nagnakaw sa taong bayan. Di ba? I believe si Kitty, I believe si Kitty, well off naman yan. May pera naman yan. I don't think na she's in need of money para may benta to. Kung nalulungkot lang kayo, na pag nagpupunta kayo dito, walang tao, wag na kayo magpunta para hindi kayo malungkot. Pabayaan nyo na yan dyan, di ba? Pwede ba yon? Tama naman, di ba? Kasi kaya daw binibenta yan ng nanay niya kasi nga daw pag pupunta dyan nalulungkot kasi puro daw CCTV, ang CR daw may CCTV. Tapos wala na nga yung mga amo. So hopeful tayo na itong kasi buong Pilipinas pati sa ibang bansa yung mga Pilipino nananawagan at nananalangin makauwi si Pangulong Duterte. Kaya sana itong bahay na to pag uwi niya kung ano yung itsura nung iniwan niya, ganun pa rin itsura na uwian niya. Yun lang naman. So nagsalita na si Pulong. At ito po ang balita. Ito po ang balita kasi isang linggo mahigit na wala pong bisita si Pangulong Duterte sa ICC dahil nagkaroon po ng NATO meeting.
Oo, yung mga world leaders, so walang nakapasok sa kanyang detention facility. Ngayong araw lang na ito nagkaroon ng dalaw, which is si Pulong yung naka-istasyon ngayon doon. Ngayon, ito yung unang-una na ibinalita ni Pulong sa tatay niya. Oy, yung bahay mo, binibenta na. Ha? Ba't binibenta? Kilala pa naman natin. Siyempre, bahay niya yan. Mahal na mahal nga niya. May mga bahay pa namang iba. Sila PRD. May bahay sila sa Maynila. May bahay naman si Inday, si Pulong. Siyan. May mga bahay pa sila. At saka, may bahay din naman sa Kitty. Pwede rin naman siya doon. Pero dito talaga siya umuwi. At saka, ang alam natin, sabi-sabi rin ng mga tao rito, wala raw talagang kasama si Pangulong Duterte dyan. Hindi naman daw dyan umuwi yung mag-ina. Oo. Hindi daw dyan umuwi yung mag-ina. Nakita niyo yung malaking bahay na di ba sa TikTok? Si PRD nasa upuan tapos nanonood pa tapos tinatawag siya ni Kitty. Oy, matulog na tayo. Matulog na tayo. Yun, bahay daw yun ng mag-ina. Malaking bahay yun. Yun ang bahay ng mag-ina. Ito, bahay talaga to ni PRD. Pwede naman silang tumira dyan kung gusto nila. Pero hindi sila dyan nakatira. Si PRD lang talaga nakatira dyan. Kasama ni PRD yung mga PSG niya, yung mga katulong nila, kasambahay nila, kasama nila dyan. Kaya nga, yun, sabi nga, kung ang reason lang ng pagbenta nito is nalulungkot kayo pag nagpupunta kayo dyan, huwag na kayo magpunta. Pabayaan nyo na yan dyan, doon na lang kayo sa bahay nyo malaki. Pakinggan nito itong balitang ito. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng issue ng kanyang tirahan sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Ito'y matapos kumalat ang mga balita sa social media na for sale daw ang nasabing property. Narito ang ulat ni MJ Mondihar. Naging laman ng usapan sa social media ang larawan ng bahay na ito na may berdeng gate na may karatulang for sale. Ang bahay na yan ang matagal ng tahanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Maraming netizens na naghayag ng panghihinayang lalo na't humaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court at pansamantalang nasa kustudiya ng ICC ang dating Pangulo. Ayon sa panganay niyang anak na si Congressman Paulo Duterte, nalaman na ni FPRD ang issue kahit nasa kustudiya ng ICC. Ibaligya ba tong balay sa among lula? Sa dili daw ito ibaligya, di sa musugot. Ayon pa kay Congressman Duterte, mahalaga sa kanilang pamilya ang nasabing bahay dahil ito raw ang kauna-unahang property ng kanilang ama. So ngayon mong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba? Nitubag naman siya nga baligya ba daw nga modo na yung pinakauna niyang balay. Unya si Hanilet naman daw kaugaling mong balay, dako daw. Yun binanggit pa si Hanilet. Kasi Hanilet na nagbibenta eh. Ang may-ari kasi niyan, yung bata, si Kitty. Pero si Hanilet nagbibenta. Sabi nga ni PRD, ba't niya binibenta yung bahay ko? May sarili naman siyang bahay. Malaki naman yung bahay nila. Bakit di yung ibenta nila? Ba't yung bahay ko binibenta? Kung kailangan ng pera, ibenta nyo yung bahay nyo. Yung bahay ko binibenta nyo nandito pa ako, buhay pa ako, lumalaban pa ako. Diba? Gusto ko pa nga makauwi sa Pilipinas, makikipagbakbakan pa ako dito sa ICC sa katalinuhan eh. Diba? Tapos parang alam mo yun, ang pangit kasi talaga na buhay pa yung may-ari, binibenta mo na. Yung mga nagagalit dyan na oy, wala kang pakialam, boss dada. Putang ina nyo, anong wala kang pakialam? Benta ko yung mga bahay nyo, gusto nyo? Mga gago kayo Channel ko to wala kayong pakialam. Kung gusto nyo magkapakaialamanan tayo, putang ina nyo, ibigay nyo sa akin mga titulo ng bahay nyo, benta ko yan. Kung tingnan ko kung di rin kayo magalit, putang ina mo, boss dada, binibenta mo yung bahay ko. Putang, pinibenta nga itong bahay ni PRD, bukas buhay pa siya Hindi kayo nagagalit Benta ko yung bahay nyo, makita nyo. Pag yung mga magagalit sa akin, ilagay nyo yung mga address nyo dyan. Ilagay nyo yung mga address nyo, pupuntahan ko kayo, nanakawin ko yung mga panty nyo. Bibenta ko sa Baclaran, matutuwa kayo niyan? Boss dada, puta, binenta mo yung panty ko, hindi pa ka nalalaban yan. Ayun na nga, hindi ba lagi kayo may dahilan Si Pangulong Duterte, ayaw niyang ibenta yung bahay niya. Bahay ko yan Minano ko pa yung sa nanay ko Tsaka nabili ko nga yung katabing bahay sa kapatid ko yan, nabili ko nga yan Sarili kong pera yung ginamit ko dyan pinamana ko yan sa inyo, pag namatay ako, saka nyo na ibenta. Buhay pa ako, putay na, binibenta nyo na. Pag uwi ko, saan ako titira? Sa kalsada.
Hindi naman ganun sabi ni PRD. Ako lang yun, palamura ko eh. Oo, so yun nga sinasabi dito ni Pulong. Anong sabi ni Pulong? Yun ang pinakauna niyang bahay. Ayan, sumagot siya, bakit daw ibibenta? Ayan, sinabi daw niya, yung bahay mo sa Doña Luisa, binibenta ba? Ibebenta ba? Tinanong niya pa nga kasi bakit binibenta ni Hanilet? Meron mo bang basbas yun? Bibenta ba? Sabi niya, ha? Ba't bibenta? Ito, ulitin natin, Ang imong balay diya sa Doña Luisa ay baligya ba? Nitubag naman siya nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay. Unya si Hanilet na mo daw kaugaling mong balay, dako daw. So mo to yung tubag. So di daw ni pabaligya. Di daw pala pabaligya. Di na pabaligya. Hindi ba? So ayaw ni tatay. Ayaw ni Pulong. Ayaw ni Basti. Pinunit ni Basti yan eh. Yan yung house and lot for rent eh. Pinunit niyan ganun. Ayaw ko niyan. Amin yan eh. Hindi ba? Sige na. Sinabi ko talaga yun. Marami naman nakakita sa kanya. Tumigil nga kayo. Sabihin mo, ikaw talaga boss Dada. Chinichismis si Basti. Marami nakakita sa kanya. Tinira niya yung for sale. Kaya lang hindi nga lang yan si Basti yung yung pa-post niya pa, hindi yun. Pero marami nakakita. Yung nakakita kapitbahay niya, kakilala ko, klase ko yun. Sabi niya, pinunit, nakita ko kanina madaling araw. Galit naman, tartado ka talaga. Putang ina ka talaga, boss Dada. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag sa'yo eh. Tanga, kadaldal mo talaga eh. Pero yun nga nangyari, ayaw ibenta, okay na yun, wag na kayong makulit ha. Yung mga makukulit dyan na sinasabi, personal na buhay yan. Putangin lang yan, yun nga ang trabaho natin eh. Yun ang trabaho natin, chumismis. Walang hiya kayo, gusto nyo rin naman ng chismis, kaya nga nanonood kayo ngayon eh. Dagdag pa ni Congressman Duterte na tila simboliko na rin ang bahay sa mga taga Davao at taga-suporta ni Duterte. Kanang balaya, dili na siya actually na masulting kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na, kaya nahimo na nilang atuhanan ng lugar. Lumalabas na tila... Tingnan nyo, daming tao na yan. Again sabi nga niya, yung bahay na yan, hindi na yan sa amin. Yung bahay na yan, sa mga taga Davao na. Bakit? Kasi yan yung gustong-gusto nilang puntahan para pa-picture-picture sila. Kasi proud sila na ang isang dating taga Davao, naging presidente, dito nakatira, kaya nagpupunta sila dyan. Tapos ito nga, nung i-raid nga sana daw yan ng mga pulis kusang loob din nagpunta yung mga tao dyan para ipagtanggol yung bahay niya. Ganyan nila kamahal yan. Kaya, miski ako, ayaw ko na mabenta to. Mas maganda, ma-preserve ito at ma-enjoy ng taong bayan at magkaroon tayo ng isang simbolo ng isang leader na maayos na nungkulan sa Pilipinas, hindi magnanakaw katulad ni Bongbong. Naging pilgrimage site na ang bahay para sa mga Duterte dahil supporters o DDS na patuloy na bumibisita rin. Totoo yan naging pilgrimage site yan. Diyan lahat ng may mga Muslim, Christian, Katoliko, nagro-rosaryo dyan gabi-gabi, novena, rosary. Nagpunta nga kami dyan nila Coach Oli, nag-novena, tsaka nag-rosary sila dyan. Diba? So, yung bahay na yan, somehow, nagsasama-sama mga tao dyan para magdasal. Minsan nga, pag walang makain, pumunta dyan dahil marami nagbabagsak ng pagkain dyan, nakakain sila libre. Malaki na itutulong nitong bahay na to sa mga tao dyan. Both ways, kaya maganda, wag na lang. Wag na ibenta. Di ba? Nagdadasal yung mga tao diyan. Kahit pa paano, hindi naman yan simbahan, pero yun nga nagdadasal sila kasi nga pinagdadasal nila unang-una yung nakatira diyan, sino si PRD makauwi. Tapos dinadasalan din nila yung bahay na hindi masalaula. Kayo kaya yung simbahan nyo ibenta ko, payag kayo. Doon din kayo nagdadasal. Langya ito bilang pagsuporta sa dating Pangulo. Ayon naman kay Congressman Duterte, kapag makabalik na sa Pilipinas si FPRD mula sa ICC custody, sa bahay na ng kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman siya maninirahan. Putya patay yan, nagkabalikan patuloy yung dalawa. Kaya wag nyo ibenta yung bahay na yan, kasi pag binenta nyo yung bahay na yan, magkakabalikan tong dalawa. Pag nagkabalikan tong dalawa, paano na yung ibang girlfriend? Chismoso! Walang hiya ka! Hindi ba? Si mama namo ni sulti gyud nga og pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo.
para sa Diyos sa Pilipinas. Palakpakan. Di ba? So at least, hindi na mabibenta. Ayaw ni PRD, ayaw ni Pulong, and hopefully, ayaw din ni Kitty, di ba? Siyempre, love na love niya yung papa niya. So hopefully, ayaw din ni Kitty, di ba? Itong number na to, number ni Hanelit yan, yari kayo. Pinost nyo pa. Ano yan? Yung numero na yan, si Hanelit na nagbebenta, hindi naman kanya, sa anak naman niya yun bago, Ma'am Hanelit, huwag mo na ibenta yan. Pag nagpupunta ka naman dyan sa dahig, ang gaganda ng mga bag mo, mamahalin. Unahin mo na benta yun. Baka, syempre, sikat ka rin naman. Baka pag ikaw may-ari ng bag, binenta mo, baka doble na yung presyo nun. Di ba? Tsaka benta mo yung mga diamante mo, mga ganun, mga alahas. Saka na itong bahay. Pagka, may pera na ako, saka mo na ibenta to, ako bibili nito. Mag-aambag-ambag kami ng Banateros para mabili namin to. Pwede na. Siguro 1 milyon ako, 1 milyon si 5 kami. 6 kami pala. 6 na milyon kaagad yun. Saan ka naman? Di ba? Pag-ipon muna kami tigi 1 milyon. 6 na kami, 6 na milyon. Di ba? Pwede na siguro yun. Gagawin naman namin tong pagka talagang gusto niyo ibenta to at gagawin namin tong museum. Museum, walang entrance Di, joke lang. Joke lang. Gusto ko lang kayong pasayahin. Ayan na nga. So maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment, at saka nag-send ng kanilang blessings, yung super thanks. Maraming salamat sa inyo. Yung mga hindi pa kayo nanood. Hindi pa kayo hindi pa kayo nakasubscribe. Subscribe kayo, huy. Maraming salamat po. Magandang gabi.